Ayun, ayos. So, content tayo guys. Ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-edit yung presets ni TACG gamit yung MFX, kung paano palitan yung mga IR cabs, tsaka yung mga amps, then konting sound check tayo after. So, yun, download natin yung MFX sa website nila. Punta lang kayo sa qwave.com. .com ba yun? Try nga natin. Ayun. qwave.com/app-download. Yan, nandito yung mga apps nila. So, okay magtaka bakit kay Qwave tayo pumunta. Tank G is M-Wave company. M-Wave is dating Qwave. So, kayong magulat. Baka hindi nyo alam na iisang company si M-Wave at Qwave. So, itong ginagamit kong Qwave na QBaby, tsaka itong Tank G na M-Wave, iisang company yan. Kahit magkaiba yung pangalan ng company. So, PC software, punta kayo rito. Then, hanapin nyo yung para kay TACG. Ito, TACG, MFX. Ito, meron din para kay QBabe. QBaby, ito, meron yan. CubeSuite naman yung pangalan. So, download natin yung MFX. Piliin nyo lang kung ano yung OS nyo, Windows or Mac. Yun lang ang meron dyan. So, open niyo yung folder. Then, ito, extract niyo, then yun na yun. Wala kayong install. Pagka-extract niyo, i-run nyo na yung application. MFX, then mfx.txt. Yan na yun. So, di-delete ko to kasi meron naman ako niyan. Hindi ko nakasave. So, open na natin. Hindi ko na to kailangan. Close na natin yan. Ayan. So, ito na tayo. Nandito tayo kay MFX. Waiting for a device to connect. So, wala pa si Tank G kasi hindi ko pa sinaksak. Guys, baka magtaka kayo magkaroon ng static kasi iikot yung kuryente eh. Nakasaksak si Tank G, nakasaksak pa si QBaby dun sa audio interface natin. So, talaga magkaka-static. Pero pagka nagre-recording naman, hindi ganun yung setup. Okay lang. Walang static. So, ngayon lang, pag mag-edit lang tayo ng preset. Ayan o, naririnig yung static. Ayan o, dinig yung static o. Meron, diba? So, ayan na, lalabas na to si Tank GV2. Open nyo lang. Okay, ayan na. Ito na yung mga preset natin. Nandiyan na nakasave. So, ito yung clean natin. Default IR1, tsaka default app 1. Ayan yung, may mga slots tayo sa IR, tsaka sa amps. 8 slots for IRs, tsaka 9 slots for amps. So, ito yung tunog ng clean natin. Oh. So, di ba? Ang gusto ko dito sa default IR1 at saka AMP1 niya is flexible to. Kahit saan mo siya gamitin. Modulation, time pedals, ayan. Ayan. Kung ambient gusto mo, ayan, meron tayong ambient dito. Ayan. So, flexible tong cab 1 tsaka amp 1 niya. Pwede rin sa distorted sound. Haba ng sustain, no? Ayan. So, ngayon, paano tayo magpapalit ng IR? So, open lang natin to. Ito, open IR file. Nandito yung mga list ng mga IRs na meron tayo. Ayan. Okay. I-select all ko na para nandyan lahat. So, kung saan slot mo siya gustong i-save. So, for example, ito siya. IR cab 1 tayo. Yung IR cab 2 natin is acoustic yan. Yung nakasave dyan. Kaya dito na nga lang. Ito, naka-IR cab 2 to eh. Gusto mo siyang palitan ng iba, meron dito. Select mo lang yung volume, syempre. Simula tayo sa 60 lang muna siguro. Baka masyado mainit. Ayan, tulog niya. So, ganun lang. Hanggang mapili yung IR na gusto ninyo. Kung ako sa inyo, mag-save kayo ng iba't ibang IR sa mga kada slot ng IRs ninyo. Ako, nakalagay sa IR cab 1 ko is yung default. IR cab 2 ko is yung acoustic. 3 is default, 4 is acoustic, then default na yan lahat.
Marami ang IR cabs dito, pero pwede ko silang palitan. Wala lang talaga akong time. Kaya yung mga default yung ginagamit ko. Which is maganda naman talaga yung mga default na IR cabs niya. Kunyari yan, sa slot 2 ko siya isa-save. Save nyo lang. Click nyo lang itong save IR data to device. Matic yun, nandito na siya sa slot 2. Yan. So, hindi ko siya sinave kasi naka-save yung acoustic record. Ayun, sa amp data naman or sa amp simulation naman. So, amplifier, kumbaga tinatawag natin amp sim. So, ayan. Try natin ibang amps. Diba? Yung mga amps niya. May mga high gain amps dito eh. Ingay. Pause tayo. Ayan. So, doon na tayo sa default siya. Masyado tayong mabilis. Hindi nakaka-catch up yung app. Ayan. So, paano tayo magpapalit ng amp? Gusto nyo palitan yung amp type ninyo. I mean, kung gusto nyo palitan yung mga naka-save na amp dito, ayan, open amp AM2 data. Ito may mga sample ako rito, mga bonus to, mga free. Ayan. Hindi ko ginagamit yan kasi mas gusto ko yung mga default. So, kung gusto nyo palitan, meron tayo bawas tayo volume. Ayan, ito. Try natin. Ingay. Meron pa rito yung kay Petrucci. Ito, Petrucci daw. Yan, yung mga amp na pwede nyo ilagay. Ang gagawin nyo, gusto nyo i-save, papalitan nyo yung amp na nakasave sa default na amps. Pili lang kayo ng pagsasave ninyo. Siyempre, itira nyo yung magaganda. So, doon kayo maglagay sa, tip ko sa inyo, doon kayo maglagay doon sa mga slots na ayaw nyo yung tunog. Yan. So, yan. Save nyo lang. Click nyo, kunyari sa 3. Tapos, save AM to data to device. Yun na yun. Then, huwag mo kakalimutan yung save preset 2. Yan. Para kung saan siya nakaset, doon siya ma-save. Baka makalimutan mo i-save. Siyempre, yung presets na binago mo rito, sinet mo, hindi masasama yun. Kumbaga, yung amp lang ang masasama na save. So, save preset to 2B. Ayan, click nyo lang yan. Ayan, okay na yun. Then, pwede nyo rin press and hold to. Iilaw yan na marami, di ba? Pansin nyo, iilaw siya na marami. Once umilaw siya na marami na ganon, save na yan. Okay? So, natin. So, sound check tayo. Ito, may drive tayo. Distortion. Meron tayong lead na patang lead ko eh. Ingay. Ito. Ambient. So, para na rin lang may trails. Ayan o, kapag lumipat ako, hindi siya namamatay. Para na rin may trails dahil dito sa mga backup na reverb pedals ko. So, ayun. Nawala yung ano nyo. Kumaga, itong try reverb ko, pag ino-on ko, nawawala yung static ko. Ayan. On lang muna natin siya. So, si Tank G is naka-send return siya dito kay Redbox. Kumbaga, papasok tayo. Ito yung chain natin ha. Si guitar, naka-wireless tayo, papasok dito kay Thomson Distortion. Wala tayong compressor, wala tayong tuner, meron naman tayong tuner dito. Papasok siya dito dito sa heavy metal, then papasok sa crunch distortion, papunta ng Redbox, itong Redbox na malaki. So, pagpasok niya kay Redbox, meron tayong send return dito kay Redbox eh. Send return niya is Tank G. Send kay Tank G, return kay Redbox, then papasok na siya dito ngayon sa mga modulation tsaka delay. So, umaga ang chain niya is
distortion, heavy metal, crunch distortion, overdrive. Lagi naka-on yung overdrive ko kasi para siya nagsiserve as compressor na rin. So, look, ito yung difference niya kapag walang overdrive. So, pansin ko sa kanya para may mga nagto-tone suck. Kumbaga may mga sound na nawawala or humihina. Pag naka-on siya, ayun o, parang yung binabalik yung mga nawawalang tone. So, ayun, overdrive, loop. Ito na yung sinasabing loop. Papasok kay Tank G, pabalik. Tapos chorus, delay. Then papasok na siya kay reverb. Mini universe. Hindi, papasok mo na siya kay mini universe. Pasok kay reverb. Pasok kay looper. Then pasok kay Cube Baby. Then output. Headset. Or papasok doon sa sound card or audio interface. Meron tayo ritong splitter eh. Ito. Naka-splitter tayo dyan. Didiretso siya sa audio interface. Tapos didiretso rin sa headset ko. Ganda rin itong reverb na to. Ayun. So, kung mapapansin ninyo, walang static yung yung mini universe ko. Kasi, ginamitan ko siya ng rechargeable na 9 volts. Rechargeable siya na 9 volts battery. Sa ilalim lang siya. So, para hindi siya kasama sa dito. Kasi hindi ko sure kung talaga bang isolated to yung M-Wave na pedal power. Para kasi nagkaka-static pa din siya pag diyan ko siya sinasaksak. So, separate na power source na lang. Rechargeable, mas mas tipid. Hindi ka na kailangan bumili ng battery. Ito ka sa rechargeable. Yun lang naman. Then, ito, sounds, sound check. Ito. Meron tayong modulation dito. Kaya tayo. Meron din tayong may funky sound dito eh. Meron din tayong acoustic. May yung isang acoustic na dito. Para ka na may Taylor na acoustic. Ayun, yun lang naman. Thank you sa panonood. Ito pala yung camera.